Special Forces Battalion. Tubong North. Pero dito siya gumagawa ng pangalan bilang isang Special Forces officer in the 1st SM Battalion ng kanilang battalion, Hunter-Killer. So talagang ito yung battalion na geared towards sobrang combat. And may dalawa siyang war stories. Si Captain Burgos. Good day po sa lahat. I'm Captain Wilmer G. Burgos, OC Class 49, that's 2017. Yung di ko makakalimutan mga naging encounter ko dito sa probinsya ng Bukidnon is nung nangyari nung year 2021. So, yung unang hindi ko makakalimutan is yung encounter namin dun sa Kalatungan na complex. So, yung nangyari doon is by 1400, mga 2:00 ng hapon, may naupihan kaming trapal. Tapos, unti-unti naming nilapitan at upihan para ma-confirm kung yun ay sa makakabilang grupo. Yun nga, may narinig kaming nag-uusap na boses babae. So, nai-report namin ito sa aming TCP. So, yung instruction sa amin is upihan at i-verify talaga kung yun ay membro ng mga NPAs. Wilmer, anong feeling mo na talagang nakakarinig ka ng boses babae sa kalagitnaan ng bundok at alam mong medyo kalaban ngayon? Kasi siyempre, trained tayo to be gentlemen and trained to respect women, di ba? Pero ito, nakarinig ka na ng boses and i-verify mo. Pero ano yung instinct mo noon sa mga moments na ganon? Yung instinct ko noon, sir, is yun nga, prior sa briefing, may kasama talagang mga babae. And then yun is feeling ko is bakit kaya sila sumali doon kung talagang NPA sila. Hindi, kasi bilang professional soldiers, talagang regardless kung babae o ano, kailangan i-neutralize, di ba? Yes, sir. Yun po yung mandate natin, sir. Mandate natin. So, sige nga. Pero wala kang, of course, di natin kilala. Di natin kilala kung sino. Pero umiiral pa rin kasi yung pagka-gentleman natin pag mga ganun pagkakataon, di ba? Yes, sir. So, pina-verify mo muna? Opo, sir. Okay. Pero paki-describe mo nga yung terrain muna dito sa Pantaron kasi medyo ang Pantaron Range is ang tataas na bundok. Pantaron din sa Kalatungan which is matataas ito, sir. So, ang challenging lang dito, sir, is kung maganda ang panahon, is nandun kayo sa taas, is yun talaga magdasal talaga na ulan, sir. Kasi kung nakukulangan tayo ng tubig, sir, is kung punta tayo sa creek line, it takes hours bago makababa. Tapos pag aakyat naman, yun, hindi maiwasan na mapagod yung tropa. Mabawasan pa rin yung inigiban nila sa baba, sir. Ganon ka tatarik, ano? Opo, sir. And ano mo naman yung enjoyment ng isang tenyente sa mga ganon na. Kasi tayo, ang sarap maging mountaineer sa mga ganyan mga pagkakataon, ano? Napaka-fresh ng tubig. Yung nga lang, tarik, paakyat. Yes, ano yung enjoyment mo naman pag gano'n ng mga nag-ano kayo? Pero ang ganda kasi ng surroundings, di ba? And ano mo to, intermission mo na to bago gera. Kasi yes, I know the feeling ng ganyan na bababa ka 6 hours para kumuha ng tubig, yakyat mo. Yes. Bali yung kagandahan doon ibang-iba talaga yung view ng yung sa napupuntahan ng sundalo kaysa sa mga parang binablog na mga mountaineers. Yun lang. Bakit? Sige nga. Iba talaga, sir, yung kasi makita mo talaga, sir, yung mga virgin talaga, sir, na
forest ng Bukidnon, sir. Na hindi, kasi no offense sa mountaineers, pero ano naman, may trail kasi kuminsan sila, di ba? May trail sila, sir, sa amin, sir, is yun, sir, tutusok tayo, tapos makikita natin yung mga hindi pa nagalaw ng mga creek lines na maganda, sir. Sobrang linis yung tubig, sir. No, yun talaga yung mineral water, no? Yes, sir. May intermission lang yun kasi gusto ko lagi nyo yung environment na ginagalawan ng mga sundalo. Kasi ang normal na sundalo, di man kasi kami gumagawa ng trail. So, talagang virgin forest talaga. Yan, yung pinuntahan nila. And para makarinig ka ng boses sa gitna ng virgin forest, ano ibig sabihin nun? Yung ano namin dun, sir, is yun talaga, sir. Sa kabila talaga yun, sir. Pero it needs verification para maganda yung plano and then i-report namin sa TCP, sir. So at that time, ano ka na, no? Sige, may instinct ka, kalaban yon. Oh, sir, kasi based din sa info ng aming intelligence officer, sir. Oh, sige. So, tayo sa action, dahan-dahan sa action. So, nung nakita namin yung puncho, inupian talaga namin. Pero from our location, mga 50 to 70 meters. Pero may pagitan kaming creek line doon. So, yun nga, sa puncho na yun, may lumabas na, yun, babae na yun nakita namin. Ngayon, yung isa pang requirement namin is yung, yung firearms nila. Nung, nakuha niya rin yung firearms niya. May baril siya, may baril siya. Yes, sir. Pero malayo pa kami, sir, mga 50 to 70 meters. Ngayon, sir, is yung gagapangay na namin, yung isang fire team Bravo ko, sir, is from the right flank sana. Isa sobrang ganda ng panahon. May mga tuyo-tuyo yung mga twigs dun sa area kung saan napihan yung kalaban. Mga 10 meters from our location, bumalik sila at sobrang ingay. Dahil sa yun nga, napuputol yung mga sanga-sanga na naapakan namin. And then yung next plan namin dun, sir, is biglang kumulimlim. Sabi ko na siguro, maghintay siguro tayo, baka ulan. Magiging advantage natin yun sa paggapang. Kasi delikado, ayaw mong dumikit talaga na compromise. Ang term kasi namin ng compromise, ito yung ma-burnout. Ano ba sa Tagalog yung burnout? Yung madiscover ka na. Yes, sir. Kasi rinig din namin, sir, yung fire team Bravo namin, nung paggapang nila, marinig talaga, sir, yung sounds nung papalapit sila dun, kaya bumalik sila. So, yun, sir, hinintay namin yung pagsama ng panahon. Pero it takes an hour, magpo-4:30 ng hapon, sir. So, sabi ko sa team ko, kasi sa fire team Bravo, fire team Alpha naman yung gagapang. And then, yun, nasamaan ko yung dalawang kapgo namin. Ngayon, nung pagbaba namin dun sa may creek line, maingay pa rin. So, yung ginawa namin, tanggalin na lang namin yung buta namin. So, bali, yung ginawa namin dun is, tinanggal namin yung buta namin, naka-medyas na lang kami paggapang. So, nung pagbaba namin sa creek line, dun ako, medyo kinabahan kasi paakit na naman dun sa may ridge line, dun sa kung saan na yung nakapwisto yung mga kalaban. Nakapaapaan na kayo? Yes, sir. Naka-medyas na lang kami, sir. Naka-medyas, sa kasakan? Yes, sir. So, yung kinukonsider namin namin dun, sir, is yung advance post ng kalaban. So, dinaandahan namin ginapang yung sa taas. Na baka may lock din kami, may safety rin kami na walang advance post doon. So, pagdating namin doon sa taas, na naka-align na kami doon sa ridge line kung saan naka-position yung kalaban. Ikwento mo nga, saan kayo nanggaling? Ikwento mo nga, saan kayo nanggaling? Bali, ganito, sir. In between is yung ridge line, sir. Oo. Bali, bumaba kami dito. Sa sobrang ingay nga ng twigs na naapakan namin, nagtanggal kami, sir, ng bota. Nakabidyas na lang kami. So, pagbaba namin,
Yung packet na naman namin sa kabilang ridge line kung saan nakapisto yung kalaban, sir. Doon ako medyo kinakabahan kasi Delikado yan. sir, disadvantage talaga kami doon, sir. So yung from the creek line, sir, hanggang sa may ridge line, sir, mga 30 meters elevation yun, sir. Umabot yata kami, sir, ng 40 to 60 minutes na inakyat para hindi lang kami marinig. Hindi, sobrang delikado kasi wala namang, siguro nagkumpiyansa lang sila. Kasi sobrang delikado yun kasi may post sila, galing kayo sa baba, aray. Yes, sir. Malamang, sir, pero surety, sir, at hindi sila nakalagay ng advance post nila. Pero yung sa napag-iwanan naman naming team, sir, is naka-prepare naman sila for support by fire sa amin. So, nung nilapitan namin, yun nga, mga 10 meters, yun, may biglang lumabas na lalaki, yung lead scout ko. Pinutukan niya na. Yun na, putukan na kami, burst of fire, mga 5 minutes. Ngayon, hindi walang putok yung kalaban nun. Pero nung siyempre magsigaw kami na abante. Abante sana namin, bigla silang pumutok. So parang yung nangyari, umatras sila tapos nagkuha ng vantage position. Pero buti na lang may support by fire kami doon. Hindi namin tinigil. Ikwento mo nga, saan yung, okay, support by fire, SBF kasi, ibig sabihin, pag umaatake kasi kami, hindi lang kami yon, meron yon nasa likod namin na kadalasan talagang suportado kami para in case na. Pero malapit lang ba yung yes, sir, support by fire mo? Mga 50 meters, sir. Okay. Kasi umabanti lang din sila. Okay yan. Fights yun. Sir, nung sir, bali nakakapalitan na ng putok, di pa sila umatras. Yun nagano na kami ng sa field artillery. So nagpa-kanyon na kami, sir. Doon na sila umatras, sir. Ngayon, sir, nung pagka clearing na namin, yun na, nakita na namin yung babae na samang palad na tamaan sa ulo, sa paa. So, ano yun? Yung nakita niyong babae, yun yung namatay. Di ko po mature kasi marami silang babae, sir. Ganon. Sir, yung narinig namin, sir, mga 2 to 3. Kasi nagkukwentuhan din sila, sir. Na ikaw, nung una mong makita, first encounter mo to? Hindi po, sir. Pero ito yung memorable. Nakita ko na babae. Na first time, di ba? Naramdaman mo yung gano'n na sa kalagitnaan ng bundok dahil sa pag-fulfill ng trabaho mo bilang team leaders dito sa Special Forces. Yun, may isang babae na nagkamali siya, matigas ang ulo, nagrebelde. Alinlangan din, sir, pero tayo naman yung nasa tama, sir, at sa mandato naman natin yun, sir. So yun yung kuwan mo nun, no? Parang okay, anong ginawa mo? Kumbaga, kuha, 1 body count, ilang firearms nakuha niya? Bali, isa, sir. Sa tabi niya rin yun, sir. Baka nabitawan niya na yung tamaan siya. Maging biktima rin lang siya ng revolusyon. At nag-join siya. Pero after that, ano yung feel mo nun na, okay, anong ginawa mo dun sa bangkay? Pag-usapan nga natin kasi dito natin yung sila, mga biktima ng revolusyon, namamatay. Sensya na kayo. Kinalaban nyo yung Special Forces eh. Yes, sir. Bali, inayos lang namin siya, sir. Tapos, as much as possible sana, sir, is may baba namin kasi from the encounter area, 2 kilometers from the barangay, sir. SOP kasi natin yon, di ba? Na yes, kung may mapatay tayo, bibigyan natin ng dangal yung bangkay. Yes, sir. So, anong ginawa mo? So, babae na bangkay. Coordinate kami, sir, sa barangay. And then, yung ibang trupa na supporting effort,
umakyat tapos binaba. Ngayon sir, nung pagbaba namin, yun na, nagkwento yung intelligence officer namin na yung napatay pala na babae na yun is may balak talaga siyang bumaba dahil may anak siya na naiwan niya sa mama niya. Aray. Nung ano dun sir, may initial contact na yung intelligence officer namin sa nanay niya na bababa na siya, kaya dun namin nalaman na may plano siyang bababa. Kaya nung binaba namin yung ano sir, yung bangkay, parang lukso ng dugo ng siguro ng nanay niya na nandun na siya. Tapos yung pagkita niya, kinonfirm niya na yun na yung anak niya. Tapos may panghinayang pero tanggap naman kasi yun yung napiling desisyon ng anak niya, pero may pag-alala na bababa, kaso yun na parang naabutan namin doon sa ano. Siyempre medyo nakakaantig puso rin yung ganyan na may balak na pala siyang bumaba dahil may anak siya. Tapos aabutan siya ng gano'n. At ito, trabaho lang kasi ito eh. Yes, sir. Trabaho lang. Na ikaw nung malaman mo yun, anong naramdaman mo? Parang okay lang sana kung kahit nasugatan lang. Tapos Nisugatan na lang, di ba? Ano na lang namin sir, i-rescue para makababa sir. Ang bala naman kasi talagang to whom it may concern yan, lalo sa kagubatan. Okay sir. Hindi mo makalimutan yun, siyempre, na experience. Hindi sir. Kasi ano sir, babae. Kadalasan kasi yung mga lalaki yung dominantly yung mga NPAs, mga lalaki sir. And yet, itong susunod mo na encounter, yung sunod naman, babae na naman. Bali, sa ano naman to sir, sa Saldab. Sige nga, ikwento mo nga. Bali, parang 5 months lang yung pagitan kasi dito nag-test mission yung Special Forces Operation Course class 141. So, bali, binadihan namin. Ngayon, yung sa pangalawa naman is parang lumipat lang kami ng mountain ranges from Kalatungan to Saldab. Yung nangyari naman dito nung sa second encounter is kahihiwalay pa namin ng estudyante ng Spoke 141. May narinig na naman kaming boses. Tapos babae na naman. Ang pinagtataka ko lang is nagtatagalog sila, which is sa ano naman sa area is ano yan, mga Bisaya. So ano kaya inisip ko naman ano kaya nangyari yun, kasi yung intonation din ng salita nila Tagalog na Tagalog, hindi siya as in hindi Bisayang Tagalog. Sir, hindi mo mahalata. Tapos nagsabi pa ng harboring. Alam niya rin yung harboring na term ng military, kaya sabi ko baka may napag-aralan siguro ito. So yun, nabusisan, narinig lang namin pero wala kaming makitang puncho pa nun. So dahan-dahan kaming lumapit. Ngayon may isang NPA na nagtataga ng kahoy. Kumukuha siguro yun ng pang sa higaan niya. Ngayon yung direction ng kung saan siya tumataga papunta sa direction namin. Pero hindi pa kami fully naka-skirmish dun sa area. Yung mga 5 meters na, kaya nabugahan na namin. So nung pagka-putok nun, nag-burst of fire na rin kami. And then pagka-assault namin, medyo mababa sila.
malapit sila sa creek line. And then po yun din, kasi medyo makahoy, nakita yung gumagalaw na kahoy, na parang pababa na kami, yun, napaputok na naman yung 60 nila. Doon ko nalaman na magaling silang maggamit, mag-utilize ng 60 nila, pa pitchi-pitchi lang yung putok, pero effective kasi natatakot ka rin eh. Bali, magdadrop ka rin talaga. Pero nung medyo lumapit kami, nagpaputok din kami ng RPG, doon din sila na demoralize. And then, yun kaya nakalapit kami sa kampo nila. Nung paglapit namin doon, yun, maraming mga feminine na mga gamit. So, parang may babae na naman doon sa grupo ng NPA na yun. And then, yun, nakita namin na yung mga baril. So, bali, doon sa pag-recover namin, isa kaming body count, tapos 5 baril. Tapos, diretso namin yung clearing hanggang sa dulo. Yung buti na lang yung isang kasama ko is napatid ng wire. Yun pala, IED pala yun, pero buti na lang, hindi nila naipaputok yun. Tapos, yung hindi ko makakalimutan doon is, yun nasugatan yung isang tao namin sa putok ng M23 sa may ulo niya. Maliit lang naman dito. Ngayon, is nai-report namin doon sa TCP. Yun lang yun, parang nakakatawa kasi yung pieces niya, nalaman niya na sugatan yung isang truba ko. Pero nirasonan lang namin na nauntog sa bato para hindi mag-alala. Ngayon, nung nalaman niya na tama talaga ng M23 yun, inaway ako. Ng misis. Oo. Na hindi daw ako nagsasabi. Lapitin ka sa mga... Sabi daw ako ng totoo eh. Ang intention ko lang doon is, sir, hindi siya mag-alala kasi ongoing pa man yun. Ongoing pa yung operation. Kasi pagkatapos nun, sir, is inayos namin yung bangkay, and then yung initial na utos sa amin is ibaba namin. Pero yun nga, sa sobrang layo ng lugar, nagdesisyon yung sa hierarchy quarters na bigyan na lang ng decent na living. So yung ginawa, talagang nilibing nyo na lang? Nilibing na lang namin, sir. Tapos pagkatapos noon is tuloy na naman sa operation. So yun yung mga hindi ko makakalimutan na experience ko dito sa First SF Battalion. Pwede bang ikwento mo yung spirit mo na gano'n na I'm sure kasi sa'yo medyo ikaw kasi yung una ko na-interview na parehong may involved na female boses ng female o yung una nakita nyo eh. Yes. Nasa akin kasi kung ako parang hindi ko alam kung papreno o hindi ba parang yung isa namatay, yung isa hindi naman napatay sa pangalawa, pero ano yung kuwan mo ba na babalikan ko kasi nung una kong kwento kanina, tanong kanina, parang bilang isang professional special forces officer, naapektuhan ka ba sa ganon? Hindi naman masyado, sir. Kasi masyado, pero kaunti. Kaunti lang kasi babae rin kasi. Pero hindi talaga natin maiiwasan, sir, na meron talaga palang ganun. Pero yun, gawin lang talaga natin yung trabaho natin. Saka nandun naman tayo naman yung tama doon, sir. Yun talaga yung mandato natin, sir. And bilang isang professional special forces officer, na both encounters mo, talaga may kasama kayong CAFGU, ano? Yes, sir. So, ikwento mo nga yung paano nyo, kasi iba yung may kasama kayong CAFGU. Sige nga, ano yung mga value ng CAFGU doon sa una mong encounter na kwento, and then itong pangalawa? Yung maganda kasi sa CAFGU is
nagre-recruit kami ng Kafgo na doon mismo sa area na yun. Mm. Kasi expert sila o sweto sila doon sa ano sir, sa area. Mm. Tapos yung isang malaking tulong nila is yung sa pag-tracking. Kasi alam nila yung magaling silang sumunod sa tracking sir. Tapos yun din namomotivate din sila sa ano namin na ayaw talaga nila ng NPA. So meron silang volunteerism sa pagsama sa amin sir. Ikwento mo ngayong motivation kasi ngayon, panahon na to ngayon, talaga naghahanda tayo sa any big thing na mangyari against dayuhan. And ikwento mo nga na gaano ka motivated ditong mga Kafgo na lumaban ba na para sa kanilang community and their families. Yung isang motivation nila is yung na parang hinaharas sila ng NPA, lalong-lalo na kasi nararamdaman na nila yung tulong ng gobyerno. And then, nandito na nga yung mga NPA na gumagawa rin ng issues para mabaliktad yung pagtingin nila. Pero, ayaw na nilang maniwala. Kasi, puro man kasi nungalingan yung sabi nila. Kasi yun nga, yung mga kapuso namin is nilalapitan ng mga NPA yan dati. Na puro makakatulong daw sila dun sa, lalong-lalo na dun sa ano nila, sa bukid nila. Pero hanggang laway na lang yun, sir. And then, yung effort din natin, sir, sa military, na i-compare nila na at least tayo may konkretong nagagawa, sir. Ano ba yung konkretong nagagawa nyo sa buhay ng mga Kafgo at sa mga lumalaban para sa gobyerno? Kasi tayo yung gobyerno. Ano yung naitutulong? Ano yung tinetrain nyo ba yung Kafgo? Pwede ikwento mo nga dito na ano yung ginagawa ng Special Forces sa ganitong mga klaseng tao. Hindi ito former rebels eh. Mga tao ito na gusto lang i-defend yung kanilang community and families. Sir, yung inuuna namin doon, sir, is titignan namin yung motivation nila. Yun nga, yung pag gusto nilang mangyari is yung may tulong yung gobyerno. Kaya kami rin, sir, sa Special Forces is nilalapit namin yung programa ng gobyerno. And then kung makita na namin yung will nila na tumulong sa amin is yun. Nakakanda kami ng cross-training sa team namin, sir. Sinasama namin yung kung paano sila gumamit ng mga baril. And then yung kahit yung mga ano namin, sir, cruiser weapons. So talagang sinasama nyo sa training sila rito, the Special Forces? Yes, sir. Bali, inaano namin yung team integrity namin. Kung na-integrate na yun sa team namin, yun na yung lagi namin kasama. O kung meron man siyang kapalitan, ganun pa rin, sir. Kahit yung basic first aid, ano, sir. So skilled din itong mga Kafgo natin? Yes, sir. So, bali, mga Kafgo namin ngayon, sir, is may dala-dala na rin, ano, sir, yung ano, sir, IPAC nila, sir. Tapos yung tourniquet, may tourniquet na rin sila, sir. Anong year ka nag-join dito sa First SF? 2018, sir. 2018. Oh, sige nga. Ikwento mo nga sa pagtatapos ng ating yung war stories. Ikwento mo nga ano yung mga nasa likod mo. Ano yung sabihin ng mga, para sa mga civilian na yung streamers sa likod mo. Ano ibig sabihin ng mga yan para ikwento natin yung, para sa mga ating mga kababayan na ano ba itong nasa likod ni Captain Burgos na flag na maraming mga ganyan. Ano ba ibig sabihin yan at paano nyo nakuha yung mga yan na streamers sa likod mo? Ito, sir. Ito yung mga streamer namin na na-award sa amin within this span of sa 2018 hanggang ngayon. Pero yung pinaka-the best namin dito or most magandang nakuha namin ito is parang year 2021 to 2022 which is na recognize yung batalyon namin as the fighting guest battalion ng buong AFP, sir. Huh. Again, 20... hindi ako nakakamali, sir. 2021, sir. 2021, the Fighting Guest Battalion of the AFP, 1st Special Forces Battalion, Hunter Killer.
based dito sa Bukidnon. Thank you, brother.